Hi guys, Milove Tarot here. Welcome back po for another mabilisang tarot. So, titignan natin ngayon kung sino ang posibleng paparating sa inyo ngayong July 2024. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po. Para sa mga Aries, we have here the Star, Seven of Swords, and we have here the Ten of Coins. Malaki yung chance na yung taong paparating sa inyo sa mga susunod na mga araw ay Aquarius, na andito din si Virgo. Okay, so mukhang this is somebody na you've been wishing for. Okay, na magkakatotoo na. Pwedeng na-guilty na ito sa ginawa niyang pangluloko sa'yo at parang gusto niya na mabuo muli ang inyong relationship or ang inyong family. At maaaring magkaroon kayo ng committed, secured na pagsasama. Para sa mga Taurus, we have here the Magician, we have here the Three of Coins, and we have here the Moon. Malaki yung chance na yung taong paparating sa inyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na andito rin si Capricorn and si Pisces. Okay, so mukhang makikipag-ayos sa inyo itong taon na ito. Yun nga lang, medyo malabo kung ano yung totoong intention niya towards you. Pwedeng may pagka-manipulative or user itong tao na ito. Kaya huwag kang masyadong papadala kasi meron siyang hidden agenda, hidden intention. Hindi klaro kung ano talaga yung kailangan niya or gusto niya sa iyo. Para sa mga Gemini, we have here the Knight of Wands, the Queen of Cups, and we have here the Fool. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na andito rin si Cancer and si Sagittarius. So this is somebody that you love. Okay? Pwedeng magbabalik itong tao na to sa'yo, i-approach ka niya, lalandiin ka niya, or susuyuin ka niya. But, whatever connection that you will have is parang pwedeng walang commitment. Okay? Parang it's going to be fun, exciting, ganyan, chill, pero hindi siya serious. Okay? Pero ikaw, mahal mo to or mafo-fall ka sa tao na ito. Okay? Para sa mga Cancer, we have here the Six of Swords, the Ten of Wands, and the Ace of Coins. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, nandito rin si Sagittarius and si Aquarius. So, maaring marami kayong naging problema nitong tao na to before or na-stress ka sa tao na ito before, pero sa kanyang pagdating ay maaaring magkaroon ng mga magagandang pagbabago. Pwede sigurong maisaayos yung mga problems na meron kayo. And with the Ace of Coins here, ibig sabihin, panimula ng stable and secured na relationship between the two of you. Okay? Para sa mga Leo, we have here the King of Coins, the Knight of Swords, and we have here the Nine of Swords. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Taurus, na andito rin si Gemini, and nandito rin Gemini, okay. So, base sa mga barahan na to, this is somebody na hindi maalis sa isipan ninyo. Okay? Para talagang nag-overthink kayo about sa tao nito. Kung hindi man, pwedeng
i-overthink ninyo yung reason kung bakit ina-approach kayong muli nitong tao na ito. Pero mukha naman siyang seryoso at mukha naman siyang mukhang ipapakita naman niya sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman niya para sa'yo, pero merong somehow doubts sa'yo siguro kasi pwedeng hindi siya ganito before. Okay, kaya medyo nahihiwagaan ka or nalilito ka sa pinapakita niya sa'yo. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the 5 of Coins, the Page of Swords, and we have here the Queen of Coins. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na andito rin si Taurus and Capricorn. So, this is somebody na inabandon na ka before or ginost ka. Basta nagkaroon ng distance between the two of you. And pwedeng nalulungkot siya sa ngayon at pinagmamasdan ka niya. Pwedeng i-message ka niya, pero yung pag-message niya sa'yo, it's more of nangangamusta lang. Curious lang siya sa kung ano nang nangyayari sa'yo kasi pwedeng nakikita niya na you are doing good or pwedeng nakikita niya na kalmado ka lang, maganda yung takbo ng buhay mo or ng career mo or mayaman ka na, pwedeng ganun. Basta nakikurious lang siya sa kung ano yung nangyayari or ano yung meron ka ngayon. Okay? Para sa mga Libra, we have here the Death card, the Justice card, and we have here the High Priestess. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Scorpio, Libra, and water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So this is somebody na nabubuhay muli. Okay? At mukhang hatid niya ay hustisya. Okay? Or gusto niyang magpakatotoo or gusto niya na bigyang how do you say, to clear things between the two of you or to make things right between the two of you. Pwedeng nagbago na siya sa kung ano yung ugali niya, ano. And with the High Priestess dito, pwedeng liligawan ka niyang muli and pwedeng ikaw is mas magiging wise ka sa pakikipag-deal dito sa tao na ito. Pero mukhang kung ano man yung sasabihin niya sa'yo, it might be the truth. Okay? Para sa mga Scorpio, we have here the Two of Coins, the Queen of Wands, and the Ten of Swords. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Capricorn, nandito rin si Gemini, and si Aries. Okay. So, based sa mga barahan na to, maaaring ilang beses ka na niloko, binitray nitong tao na ito. Okay, kaya medyo mag-aalinlangan ka kung pagkakatiwalaan mo ba itong tao na to sa kanyang pagbabalik. Kasi parang hindi mo na kaya kumbaga yung ginawa nitong tao na to sa'yo before. Kaya medyo hindi kakampante sa kanyang pagpaparamdam muli sa'yo. Pero, ayun nga, medyo ini-entertain mo pa rin somehow. Kasi meron ka pa rin namang feelings for this person. Yun nga lang talaga, nakailang ulit na siya sa pananakit sa'yo. Okay? Para sa mga Sagittarius, we have here the Nine of Cups, the Ace of Swords, and the Hermit. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na andito rin si Pisces, and nandito rin si Virgo. So, based sa mga barahan na ito,
pwedeng nagising na sa katotohanan itong tao na ito at parang makikipag-communicate siya sa iyo to clear things between the two of you or to be open and truthful sa iyo. Pwedeng pagkahiling-hiling mo itong moment na to or pagkaantay-antay mo, and it will happen. And parang magiging maganda yung takbo ng conversation ninyo. Parang mas maiintindihan ninyo ang isa't isa. Para sa mga Capricorn, we have here the Queen of Swords, the Five of Wands, and we have here the Strength card. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Leo and Libra. So, base sa mga barahan na ito, parang susuyuin ka nitong tao na to or hihingi siya ng paumanhin or patawad kasi pwedeng nag-away kayo nitong tao na ito at talagang nagkapalitan kayo ng mga masasakit na salita. Pwede rin na basta someone here became too hurtful sa pananalita at talagang hindi nakayanan ng isa kaya nakipaghiwalay or nilayuan, ganyan. Okay, basta susuyuin ka nitong tao na ito. Okay? Para sa mga Aquarius, we have here the Temperance card, the World card, and we have here the Four of Coins. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Sagittarius. We also have here Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, malaki yung possibility na itong tao na to ay malayo sa iyo. At parang hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-let go itong tao na to. Or pwedeng ikaw yung hindi pa rin niya na ma-let go. And the reason why it's very hard to let go is meron kasi kayong soul connection. Pwedeng soulmate mo itong tao na to. Basta your souls are connected to each other. That's why even that kahit na magkalayo kayo physically, talagang ang hirap kumbaga naputulin whatever bond or connection the two of you have. And with the Temperance card also here, pwedeng ibig sabihin na nag-aantay lang kumbaga ng tamang panahon for the both of you to be together again. Okay? Para sa mga Pisces, we have here the Knight of Coins, the King of Wands, and the Tower. Malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay fire sign, Aries, Leo, Sag, and nandito rin si Virgo. Okay. So, base sa mga barahan na ito, pwedeng gusto niya na magka-relationship kayong muli or to commit to you. Matindi yung attraction nitong tao na to sa iyo. Ayun nga lang, parang every time na the both of you get together, things becomes magulo. Okay? Pwedeng hindi kayo compatible siguro. Kaya palagi kayong nagka-clash, palagi kayong nag-aaway at nagugulo palagi yung relationship ninyo. Kahit na sabihin natin seryoso siya sa iyo, kahit na sabihin natin gustong-gusto ka niya, pero palagi na lang pag magkasama kayo, nagiging magulo lang ang lahat. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng paparating sa bawat zodiac signs.